So what's up? Meron tayong babay check ngayon dito sa Budget Buys Cavite. Dito yan sa Patio Terona, Golden City Village, Imus, Cavite. So meron kasi nag-request sa akin na i-buy check ko daw yung bagong fixie sa market. So dalawang klase pala tong J-Lab na to. Ito yung una. Ito yung pinaka-budget Sunkiss. So ito yung pinaka-budget na version ng J-Lab. Meron pa tong mas mataas. Next content na lang yon. So ibubukod ko na lang. Ito yung pinaka-budget na bike or fixie ni J-Lab. So tara, samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung piyesa nito. And syempre yung timbang nito, mamaya malalaman nyo kung ano nga ba. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, so ito na yung bike check natin doon sa nagre-request na subscriber natin na J-Lab. So meron na palang J-Lab ngayon dito sa Budget Buys Cavite. Saktong-sakto yung punta natin ngayong December 2023. So alamin natin kung magkano siya and yung piyesa nito ay alamin natin. So yung frame nito ay nagustuhan ko kagad kasi tinan nyo naman, color white. Pag medyo malayo siyang tignan, mukha siyang elegante, pero para sa akin mas okay sana kung ginawa lang nila tong all white kasi yung wheelset sa likod ay color black. Ayan, hindi ko lang kung ganyan talaga yung sila gumagawa, pero mas okay sana para sa akin, sa sarili kong opinion, kung white lahat. So yung frame nito ay bakal pa. Ayan, yung J-Lab sa taas, napaka basic na design lang niya. Wala siyang specific na model. Sinilip ko yung buong frame niya, wala. So J-Lab lang talaga siya. Papangalanan ko tong J-Lab albino. Kasi color white siya oh. Para siyang si White Ranger. So yung effective top tube nito, ang size niyan, yung sinukat ko, 55 cm. Ayan, medyo mahaba. And yung kanyang size ng C-tube ay 54. So 54 yung C-tube, 55 cm naman yung effective top tube. And yung stand over height, medyo mataas-taas to dahil naka-large to, 755 mm nung sinukat ko yan. So yung taas, napaka-plain lang niya. And yung kanyang head tube nandito, J-Lab team operation. Ito, napaka-basic lang nung kanilang design dito. Ayan, para siyang barcode na hindi mo maintindihan. Ito yung harap niya. So dito tayo sa ating lagayan ng Red Horse. Meron dito sa kanyang down tube, and sa seat tube ay wala. Pero mas okay sana kung meron pa ditong isa para sa pulutan nyo, kasi dito Red Horse lang, dito yung pulutan nyo dapat. So yung sizes ay walang nakalagay, walang naka-indicate. Nandito lang yung warning na bawal ang taka. Mag-gaming ka tulog para pagising mo, ride out ka na lang. And no helmet, no ride. Nakalagay doon. So wala sa ditong lagayan ng pulutan. FD, huwag nyo hanapin dahil wala to. Fixie naman kasi to. And yung ating crankset, ito ay bakal pa. Para malaman nyo, pa-confirm natin. Ito yung magnet na maliliit. Ayan, dumidikit. Katibayan na bakal siya. Kumuli. Ito naman ay bakal din yung ating crank arm. And ayan, bakal din talaga siya. Normal lang sa mga sa mga fixie na ganito. Ito ay 40-40 kung di ko nagkakamali. Square taper pa siya dito. And yung chain stock lang din. Ganito yung stock chain ng mga budget fixie na mga na-budget natin nung panahon pa ng dinosaur. Ayan. So dito naman tayo sa likod. Yung hub nito, ito yung tinatawag na double-sided hub or flip-flop hubs kung tawagin. So flip-flop hubs or double-sided hubs kasi dalawang klase ito. Ito yung meron siyang free wheel or kalayaan. Ito naman yung kanyang fix sa kabila. So currently ang setup niya, naka free wheel siya. Ayan, kung doon kakamali yung bilang nitong kit nito ay 17. So correct me if I'm wrong. And yung hub nito ay bakal pa din. Ayan, kung gusto nyo gawing literal na fix, hugutin nyo lang yan. Ito, luluwangan yan, hugutin nyo, iikot nyan sa kabila para maging fixed gear siya. Dito yung nilalagay yung kadena. Ayan, so currently kasi meron siyang free wheel dito. Nakakapag back pedal ka pa dito. So yung kanyang spokes, bilangan natin 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yung rims naman niya ay double wall alloy. And yung gulong nito ay 700
by 23C kung hindi ako nagkakamali sa size nito. Tingnan natin sa likod. Ayan. 25C pala, sorry. Ayan. Tama, 23C. Nagdududa pa ako, ayan, oh. 700 by 23C yung inilagay na gulong dito. So, malinaw tayo dyan. And yung likod niya, ito yung kanyang fix. And ito naman yung kanyang freebie na kickstand. Ayan, iba, ayaw niya. Pero pag fixed gear naman kasi, normal to na mayroon talagang kasamang ganito. Yung likod, mayroon tayong rim brake. Ito ay literal na budget lang na rim brake. Kita nyo naman yan. Pag nag-brake tayo dito sa kanyang kanan, ayan, mag-brake siya dito. Okay to sa mga baguhan. Kung baguhan kayo sa Pixie, ito yung recommend ko sa inyo, dapat may brake kayo. Isa either sa unahan or sa likuran. Pero para pinaka-safe, yung sa likod. Kasi pag may brake lang sa unahan, na-brake nyo, pwede kayo mag 360. So, unang 360 ng buhay nyo, may experience nyo dyan. Ayan, so naka-rim brake siya dito, and budget na budget lang talaga yung kanyang rim brakes. Ayan, medyo mahaba pa to. Seat post naman ito, ayan, 27.2 and bakal pa. And yung upuan niya, ayan, elegante namin tignan, color white. Sa unahan naman tayo, yung fork nito, tignan natin. Okay, bakal yung fork, kitang ito na naman yan. And dito na ako curly, syempre alam niyo na sa mga Pixie. Spokes ito 32 din, double wall alloy rim. And ang kayo mahal lang ito, yung gulong sa harap, kita nyo naman yan, yung rims niya dito ay color white. Double wall alloy din naman yan. And yung kanyang literal na gulong ay color white din. Malamang sa malamang ito ay 700 by 23C din siya. And nilagay dito compass. Okay. Con pala to. Con PSSSS. Tatlong S. Akala ko compass or compass, iba pala to. So tignan natin sa kabila. Ayan yung kabilang itsura niya. Para naging gatas yung ano niya dito, yung gulong niya, oh. Ayan, so 700 by 23C yung nandito. So parehas ng gulong, yung size, pero yung kulay lang talaga, and may J-Lab din dito. Head tube ay straight lang, mukha parang elegante. And yung kanyang stem, feeling ko naman nasa 60 to 70 mm lang to. And yung kanyang headset, ang feeling ko seal o ball bearing to, kaya nang humusga dyan. Ito naman ay bakal pa, yung kanyang parang bullhorn ba tawag dito. Yung pag ganitong style, comment down below kung bullhorn kaya, kung tama ako. Kasi bihira lang makita ng mga ganitong klaseng drop bar or handlebar dito. Bakal pa siya. And yung bilang niyan o yung sukat nito ay 380 mm. Nung sinukat ko yan kanina. Ayan yung itsura niya sa harap. And tignan natin yung kanyang brake. Color red yung kanyang brake cable dito. Mukha naman siya makapit. Okay, timbangan natin to si J-Lab. Ito yung albino version na pinangalan natin. Okay, 00321. Isang buhat lang dahil naka-ano naman tayo. Ito tayo naka-digital. Okay, so ayan, almost 15 kilogram siya. Isa pa, para sure tayo. Ayan, isa pa. Ulit-ulit. Okay, isang atak lang, dahan-dahan. 3, 2, 1. Okay. So, ito yung actual weight niya. Ayan. So, 14 lang siya. Ayan, 14 kilogram lang siya pumapalo. Itong, ano na to. Ayan, no. So, 14. Ay, hindi, 13 pala. Sorry. 13 kilogram. Ito yung 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 13 kilogram si J-Lab Albino. So, ayan si J-Lab. Para sa akin, mas okay sana kung ginawa nila lang all white to. Pero siguro, yan talaga yung style ng mga fixie. Hindi nila pinaparehas yung ano. Kasi yung ibang fixie na nakikita ko, iba talaga yung gulong niya. Bihirang-bihira sa isang fixie. O yung mga nakapormadong fixie na parehas na itsura ng gulong. Ito kasi, magkaiba. So siguro ganun talaga pag mga fixed gear. Ayan, kasi may mga nakikita akong fixed gear na hindi talaga usually magkaparehas ang gulong. Para siguro maging different or parang kakaiba tignan.
So ayan, si JLab Color White. Meron pa to isang version na medyo mas mataas yung presyo ng konti. Ito kasi, yung presyo na dito kay Budget Buys Cavite ay literal na budget lang. Baka makalimutan na dito sila Garuda, ay yung mga na-budget natin mga fixie. Ito yung presyo niya ngayon dito. Ayan. 3,999 pesos or 4,000 pesos. So dito lang yan sa Budget Buys Cavite. Ito yung kanilang address para hindi na kayo magano. Ayan, screenshot nyo na lang tsaka yung number nila. So dito yan sa Patio Tirona, Imus Cavite, Golden City. Ayan yung Patio Tirona. Ayan yung motor natin. So ayan, dito lang yan sa Budget Buys Cavite. And dito, bago ko makalimutan, meron silang home credit dito, buy now, pay later, and meron din silang Shopee. Kung makita ko yung Shopee, link nito nandyan sa video description. Malamang sa malamang lalagay ko dyan kasi bago lang to. So abangan natin, or tignan nyo na lang dyan sa baba kung mahanap ko na yung Shopee link nito. Ayan, kung gusto nyo orderin to via Shopee, malayo kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede naman via Shopee, pwede nyo orderin to sa Budget Buys Cavite. So ano masabi nyo, kontento na ba kayo dito sa JLab na Color White? So abangan nyo yung isa pang JLab natin na eco-content. Ayun naman ay mas mataas dito sa na-budget check natin, mas mataas lang ng konting presyo, pero pag nakita nyo yun, masasabi nyo na mas eleganting tignan yung isang JLab na yun compare dito sa pinaka-budget nila. So abangan nyo, napakaganda nun yung isang JLab na mababay check natin dito. So next content natin yan, abangan nyo, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Budget Buys Cavite. So be it, I love you. Signing up.